Sobrang lakas. Pati yung pintuan ng pultin at basta nawasak. Yung bahay namin, bumaliktad. Naging sahig, yung bubong naging sahig. In November 2013, the Philippines was devastated by Super Typhoon Yolanda, internationally known as Haiyan. Yolanda is one of the most powerful and deadliest typhoons in Philippine history. It affected more than 14 million people and left around 6,000 deaths in 9 regions in the country. One of the most affected areas is Tacloban City. Storm surge rose to 7 meters high, flattening houses and buildings to the ground. After the storm, the Philippines embarked on a journey of recovery. Affected areas were gradually restored. Dako ang pinagbagoan namon lugar pagkatapos sa Yolanda. Kay an unan mga tao bangan gimbabaliwala lanira an mga bagyo, an mga iba't ibang nga kalamidad nga nananabunga diha amon an una. Yan na bagi naging responsible na an mga tao, like naging responsible na hera maaram na hera kun ano tira hihimuon ngan itira magiging plan kung paano masolusyonan or paano ira hihimuon sugad hito nga panhinabo. Isa po ang aming barangay sa naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 at malaki po ang pinagbago namin simula nung mangyari po yun. In compliance to the President Directive. Una po, mayroon na po kaming public address system na nakapalibot po sa buong barangay po namin. Nung una po, before pa nung Super Typhoon Yolanda, wala po kami niyan. Pinapaalam lang po namin yung through text lang po. So ngayon, nung nagkaroon na kami ng public address system, once may paparating pa lang po na kahit low pressure area pa lang siya, pinapaalam na po namin sa mga kabarangay po namin. Pangalawa po, nagkaroon na kami ngayon ng typhoon drill, pati na rin po yung earthquake drill. Tapos nagpo-combine po kami nito sa barangay, pati na rin po sa school. So dati po, nung before pa nung super typhoon, wala po kami ginagawang ganun. So ngayon talagang kahit yung mga bata nagpa-participate, yung community nagpa-participate din po. So resilient na po yung iba naming kabarangay pag may paparating na pong kalamidad. Pangatlo po, mayroon na po kaming naipatayong evacuation center sa tulong po ng ibang NGO. Nagagamit na po yan ngayon ng mga families po namin na nasa flood-prone areas. Nitong huli po, nung mayroon po kaming bagyo na dumating po dito sa amin, meron po mga 10 pamilya po ang nakatira po doon. Nung mangyari po ang bagyong Yolanda, ang kinabubuhay po ng karamihan dito sa community namin ay farming. Nang magka-Yolanda po, masyado kaming naapektuhan kasi nawala na yung puhunan namin at saka yung mga tanim. Yun po ang kinagulat namin masyado na isang araw gigising kami na wala kaming tanim at saka wala din kaming pinagkukunan ng puhunan. Mangyari po na ang World Vision po ay nag-offer po ng seminar sa Davao. So sumama po ako together with the City Agriculture para malaman namin ang climate smart agriculture na sinasabi. Dito po sa aming farm, marami kaming vegetables tulad ng organic talong, organic string beans. Tapos nagpa-process po kami dito ng mga concoction tulad ng fermented plant juice, fermented fruit juice na ginagamit naming pang-spray sa aming mga tanim dito sa aming farm. Usa ako nga nakakarawat, nakatagamtamhin livelihood tikang ha World Vision. Kahumanhan Yolanda. Dakuan natulong na habulig haamon haakon bugos nga pamilyaan usa nga ginhatag haamonhan World Vision. Tungod hadi
nakagkuan ako nakagtikang akuhin panahi han nakaada ako hin kadugangan income han amon pan adlaw-adlaw nakakabulig ako hanak asawahin expenses sa adlaw-adlaw. Nakabulig ha amon pamilyaan banana plantation tungod nga bulig ha kami nga duhahan association pag naga-harvest han banana nakaka an gintuturo nga man an irabayad di pag-uuli may ano na hiya para palitin sura bugas nakaka kuang kamihin panadlaw-adlaw namon. Number 3, nag-service charge in 100. Pinagihan savings nga ako na hanakon pag tinirok. Nagkaada ako yung balay. Okay, 13 years, waray kami balay. Waray ako balay. Pagbulig ko han communities. Savings, nagpursigi ako na makapalitin luti. Tapos, ginunti-unti ko lang guti ila. Nagtikang aking guti ay ilahi. Tapos sa mo na ini na mayroon na kaya nag-inuukyan kalugaringon ko. Di rin nagpapaiwaso. Nakatulong ang shelter na to sa amin kasi wala talaga kaming pambili ng mga materyales. Ito ang ano namin na pangarap talaga namin magkabahay. Kasi matagal na talagang yung hindi makakaano ng ganitong bahay. Kaya malaki ang pasalamat ko sa World Vision kasi nagkaroon kami ng bahay na maayos. Napansin ko gihap nga kami nga mga kabataan, labi na ako, is damo ang naging opportunities nga nihaamon lugar. Damo ang mga nagsusupport haamon, upod na ang World Vision wherein nahatagirahin suporta for educational, nga damo pa nga naibulig ni Rahaam. World Vision provided support to Yolanda, Hayan, affected communities with food, shelter, health and nutrition, livelihood, disaster preparedness, and education assistance from 2013 to 2019.